Noong gabing iyon, tahimik ang isa sa mga mataas na paaralan sa loob ng lungsod Quezon tulad ng dati. Ngunit bandang 11:45 ng gabi, narinig ni Manong Jose, ang guwardiya ng paaralan, ang isang kakaibang tunog mula sa silid ng mga guro, parang may nahulog na bagay na sinabayan ng isang malakas na kalabog na pumutol sa katahimikan. Sa simula, inakala niyang pusa o daga lang ang nakapasok, ngunit dahil sa pagtataka, sinuri niya ang pinagmulan ng tunog. Nang buksan ang pinto ng silid ng mga guro, isang nakakapanindig balahibong tanawin ang agad na nagpahina sa kanyang tuhod. Isang lalaki ang nakahandusay at walang buhay sa sahig, may mantsa ng dugo sa paligid ng ulo, kinilala kalaunan ang biktima na si G. Reynaldo Rene Santos, 45 taong gulang, isang guro sa matematika na kilala sa pagiging disiplinado at palakaibigan sa mga estudyante. Nakita siyang nakasuot ng maayos na damit, tila katatapos lang magtrabaho. Walang senyales ng paglaban sa silid, ngunit nakabukas pa rin ang laptop ng biktima, ipinapakita ang file ng huling marka ng pagsusulit na hindi pa na-save. Dumating ang mga pulis mula sa QCPD bandang 12:30 ng hating gabi matapos makatanggap ng ulat mula sa paaralan. Agad na isinagawa ang investigasyon sa pinangyarihan, habang ang buong lugar ng paaralan ay isinara hanggang umaga. Mula sa paunang pagsusuri, nakita ng pulisya ang sugat sa likod ng ulo ng biktima na pinaghihinala ang dulot ng pagtama ng mapurol na bagay. Walang nakitang nawawalang mahahalagang bagay. Ilang saksi ang nagsabing nakita ang biktima na nag-overtime ng mag-isa ng gabing iyon upang ihanda ang ulat ng huling semestre. Ngunit, isang kasamahang guro ang nagsabing nakatanggap siya ng text message mula sa biktima ilang oras bago ang insidente. Naglalaman ito ng maikling mensahe. Alam ko kung sino ang nanloloko sa paaralang ito. Ang mensaheng iyon ang naging simula ng investigasyon na nagdulot ng maraming katanungan. Kinabukasan ng umaga, nagbago ang kapaligiran ng paaralan at naging tensyonado. Umiiyak ang mga estudyante, gulat ang mga guro, at nagsiksikan ang mga residente sa harap ng bakod ng paaralan. Agad na kumilos ang kagawaran ng edukasyon sa rehiyon. Habang sinimula ng pulisya ang pagsusuri sa CCTV footage at pagtawag sa ilang saksi, kabilang ang ilang kawani na naroon pa sa paaralan ng gabing iyon, ngunit ang nagpagulo pa sa kasong ito ay ang katotohanan na ang pinto ng silid ng mga guro ay nakakandado mula sa loob ng una itong matagpuan. Walang senyales na pinilit buksan ang pinto. Pinaghihinalaan ng pulisya na lubos na kilala ng salarin ang biktima, marahil isang tao mula mismo sa loob ng paaralan. Mula rito nagsimulang mabunyag ang misteryo, isa-isa, na nagtuturo sa isang madilim na lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga pader ng paaralan. Kinabukasan, matapos lumabas sa balita ang pagkamatay ni G. Rene Santos, nanatiling malungkot ang silid ng mga guro. Nakasabit ang litrato ng yumaong guro sa kanyang mesa, may isang bungkos ng puting bulaklak sa tabi nito. Ngunit sa likod ng nagdadalamhating kapaligiran, nagsimulang magpakita ng nakakagulat na direksyon ang investigasyon. Natuklasan ng pulisya na ang confidential report file ni G. Rene ay hindi ordinaryong file. Bagaman nasira ang ilang bahagi nito, matagumpay na naibalik ng digital forensics team ang ilang piraso ng datos. Ang nilalaman nito ay recap ng mga gastos ng paaralan sa loob ng nakaraang 6 na buwan at nakita sa loob nito ang mga senyales ng anomalya. Mayroong ilang kahina-hinalang transaksyon na may malalaking halaga na nakatala sa pangalan ng mga pekeng third party. Ang isa sa mga ito ay gumamit pa ng account na may pangalang katulad ng sa kawani ng administrasyon ng paaralan, Signang, Maricel Maris Ramos. Nang hinga ng paliwanag, si Maris ay mukhang nataranta. Ipinaliwanag niya na ang transaksyon ay pagkakamali sa bookkeeping at nakumpirma na sa treasurer ng paaralan. Ngunit, nakita ng pulisya ang isa pang ebidensya. Isang slip ng transfer sa kanyang personal na account na nagkakahalaga ng 45,000 pesos ang ginawa 1 linggo bago namatay si G. Rene. Ang pera ay inangkin ni Maris bilang overtime pay, ngunit ang halaga nito ay mas malaki kaysa sa karaniwang buwan ng sahod. Samantala, sinuri din ng pulisya ang personal na buhay ng biktima. Mula sa pahayag ng ilang kasamahan, si G. Rene ay kilala bilang napaka-idealistiko. Hindi siya nag-aatubili na sawayin ng sinuman na lumalabag sa mga patakaran, maging ang kanyang mga nakatataas. Ilang araw bago siya namatay,
Sinabing nasangkot siya sa mainit na pagtatalo sa opisina ng punong guro. Sinabi ng isa sa mga guro, si G. Dante. Narinig ko mismo na sinabi niya, hindi ako mananahimik ng Reyes. Kung kinakailangan, iuulat ko ito sa DepEd. Ang pahayag na iyon ay tila naging huling babala bago naganap ang trahedya. Habang mas malalim ang paghuhukay ng mga investigador, lumitaw ang isa pang katotohanan na nagdagdag ng pagiging komplikado. Ang CCTV ng paaralan ay pinatay mula sa main server ng admin IT account na JP at 89 na pag-aari ng utility staff. Ngunit nang subaybayan, inamin ni JP na hindi niya alam ang tungkol sa access na iyon. Gumamit lang siya ng computer para makinig ng musika habang nililinis ang office. Ngunit mula sa pagsusuri ng log data, ang sistema ay pinatay bandang 10:47 ng gabi. Ilang minuto lamang bago ipinahayag na patay na si G. Rene. Nagsimulang makahuli ang investigation team ng posibleng collaboration sa pagitan ng higit sa isang tao. Ang lumabas na pattern ay nagpapahiwatig na ang pagpatay na ito ay malamang na ginawa upang burahin ang mga bakas ng korupsyon sa pondo ng boss na kinasasangkutan ng higit sa isang partido sa loob ng paaralan. Ngunit sino ang utak sa likod nito? Sino ang pinakamaraming nakinabang sa pagkamatay ng isang tapat na guro? Samantala, lalong lumakas ang pressure mula sa publiko. Humingi ng transparency ang mga magulang ng estudyante sa pondo ng paaralan. Ilang guro ang nagsimulang matakot, nag-aalala na madamay sa kasong ito. Mayroon pa ngang nagpasya na hindi pumasok sa pagtuturo dahil sa trauma. Sa kabilang banda, natuklasan ng investigasyon ng pulisya ang isang nakakagulat na bagay sa bahay ng biktima. Sa likod ng bookcase ay nakita ang isang sulat kamay na tala na naglalaman ng listahan ng mga pangalan, petsa at numero. Sa kanang ibabang sulok ay nakasulat, kung hindi ako makakauwi mula sa paaralan ngayong gabi, pakibuksan ang katotohanan. Lahat ay nagsimula sa renovation project noong nakaraang taon. Agad na pinalakas ng tala na iyon ang hinala na alam ni G. Rene na nasa panganib ang kanyang buhay. May alam siyang malaki at marahil ay naamoy na niya ang panganib noon pa man. Ngunit bago pa sumapit ang ikatlong gabi, matapos ang insidente, may mas kakaibang nangyari muli. Ang paaralan na nooy mahigpit na binabantayan ay biglang nagulo dahil sa maliit na sunog sa administrative office dulot ng electrical short circuit. Ngunit ipinapakita ng resulta ng investigasyon na ang pinagmulan ng apoy ay mula sa computer na naglalaman ng mga financial archive ng paaralan. Ang natitirang mga file ay piraso lamang, tila may sadyang nagtanggal ng ebidensya bago namatay ang apoy. Nagutos din ang hepe ng pulisya ng QCPD ng espesyal na investigasyon. Hindi na ito ordinaryong kaso ng pagkamatay. May malakas na indikasyon na pinatahimik ang biktima upang takpan ang iba pang krimen, aniya sa isang press conference. At ng gabing iyon, bandang 10 ng gabi nang sinusuri muli ng pulisya ang backup CCTV footage mula sa backyard post ng paaralan, lumitaw ang isang taong nakasuot ng madilim na damit, may dalang bagay mula sa silid ng mga guro. Isang tao na hindi kailanman pinaghihinalaan. Isang tao na ang pinakatahimik sa lahat. Ang CCTV footage mula sa backyard post ng paaralan ang naging turning point sa investigasyon. Sa video na tumatagal ng 2 minuto, makikita ang isang taong nakasuot ng madilim na damit na lumabas mula sa main building ng paaralan bandang 1:03 ng umaga. Ilang minuto lamang bago natagpuan ang bangkay ni G. Rene Santos, nagmamadali siyang naglalakad, may dalang tila isang itim na bag at pagkatapos ay nawala sa likod na hardin. Nang palakihin ng mga opisyal ang footage, nagsimulang luminaw ang kanyang mukha at lahat ng nanonood ng video ay natahimik. Ang taong iyon pala ay si G.N.Eng. Reyes, ang punong guro na sa simula ay mukhang pinakamalungkot at umiyak pa nga sa harap ng media. Ngunit sa footage na iyon, ang kanyang ekspresyon ay patag, kalmado at puno ng kalkulasyon. Agad na nagulantang ang buong staff ng paaralan sa balitang ito. Hindi makapaniwala ang mga guro. Ang taong kilala sa pagiging matatag at may awtoridad ay pinaghihinala ang direktang kasangkot sa trahedya ng pagkamatay ng sarili niyang subordinates. Agad na ipinatawag ng pulisya si Gnang Reyes para imbestigahan bilang karagdagang saksi. Ngunit nang dumating ang schedule ng investigasyon, hindi siya dumating. Ang kanyang cellphone ay hindi na aktibo at ang kanyang bahay ay walang tao. Isang itim na sedan na pag-aari niya ang nakita sa labas ng Rizal
nakaparada malapit sa ilog ng walang bakas kung saan nagpunta ang may-ari. Sa loob ng kotse ay nakita lamang ang mga financial report ng paaralan na may ilang pahina na nasunog sa gilid, pati na rin ang isang sulat kamay na tala na may malabong sulat. Ayoko mangyari ang lahat ng ito. Pinilit nila ako. Lalo pang nagpagulo ang sulat na iyon sa mga investigador. Sino ang tinutukoy niyang sila? Nagtatrabaho ba si Ganeng Reyes para sa isang tao na mas mataas sa kanya o may panlabas na partido na pumilit at nagpilit sa kanya na itago ang isang mas malaking bagay? Habang sinusubaybayan ng mga investigador ang mga bakas ng punong guro, natuklasan ng pulisya ang isa pang nakakagulat na katotohanan mula sa resulta ng forensics sa katawan ng biktima. Sa mga kuko ni G. Reyne Santos ay nakita ang mga piraso ng itim na tela na katulad ng material ng suit uniform na madalas suotin ni Ganeng Reyes sa trabaho. Ngunit ipinakita ng resulta ng DNA ang isang mas komplikadong bagay. May halo ng pangalawang DNA na pag-aari ng isang tao na nagtatrabaho din sa paaralan, si JP ang utility staff. Nang muling imbestigahan si JP, namutla ang kanyang mukha. Sa simula, sinubukan niyang maging kalmado. Ngunit nang ipakita ng mga investigador ang backup CCTV photo na nagpapakita sa kanya sa koridor ng ikalawang palapag bandang 10:50 ng gabi ng insidente, nagsimula siyang mag-alala. Inutusan lang po ako, sir. Hindi ko po alam na aabot sa ganito, aniya na may nanginginig na boses. Sino ang nag-utos? Tanong ng investigador. Yumuko si JP ng matagal at pagkatapos ay mahina na sumagot, sige engeng. Reyes, sinabi niya lang na humingi ng tulong para itapon ang isang bagay sa basurahan sa likod ng paaralan. Pero nang tingnan ko, parang sapatos ni G. Rene at isang bagay na may dugo. Ang pahayag na iyon ay nagpatahimik sa silid ng interogasyon sa loob ng ilang segundo. Lahat ay nagsimulang mapagtanto na ang pagkamatay na ito ay hindi lamang isang kusang loob na kilos, kundi bahagi ng isang napakamahusay na plano. Mula sa pahayag ni JP, nang gabing iyon ay hiniling siya ni Ganeng Reyes na maghintay sa likod bahay. Binigyan siya ng 10,000 at sinabihang huwag magtanong ng marami. Matapos ang ilang minuto, nakita niya si Ganeng Reyes na lumabas mula sa silid ng mga guro na may dalang itim na bag at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang isang malaking itim na plastic bag upang itapon sa labas ng basurahan ng paaralan. Sumunod si JP nang hindi alam na ang nilalaman ng bag ay magiging mahalagang ebidensya na ngayon ay nawawala na. Ngunit ang lalong nagpakumbinsi sa pulisya na ang kasong ito ay mas malaki pa ay ang sumunod na pagsusuri sa pananalapi. Lumabas na ang personal na account ni Ganeng Reyes ay regular na nakakatanggap ng transfer mula sa isang pribadong kumpanya ng kontratista na nagkakahalaga ng 10,000 bawat buwan. Ang parehong kumpanya na nagsagawa ng renovation project ng paaralan noong nakaraang taon. Sa mga talaan ng biktima, ang kumpanyang iyon ay tinukoy sa inisyal na KKC. Ngayon ay lumalawak na ang investigasyon. Malakas ang hinala na si G. Reyne Santos ay mag-uulat ng paglustay ng pondo ng boss at manipulasyon sa renovation project na kinasasangkutan ng isang panlabas na kontratista at ilang tao sa loob ng paaralan. Plano niyang dalhin ang ebidensya sa kagawaran ng edukasyon sa linggong iyon, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit ang kwentong ito ay hindi pa nagtatapos doon. Kinabukasan ng gabi, nakatanggap ng emergency call ang pulisya mula sa mga residente sa paligid ng Ilog Pasig. Natagpuan ang isang itim na suit ng babae na nakasabit sa mga bato sa ilog na may name tag na R. Reyes. Hindi kalayuan doon ay may mga bakas ng sapatos na patungo sa isang maliit na kagubatan. Tumakas ba ang punong guro o naging biktima lamang siya ng isang mas malaking laro? Ang malinaw ay mula sa likod ng misteryo ng pagkamatay ng isang tapat na guro, nagsimulang mabunyag ang isang madilim na network na nakaugat sa sistema ng edukasyon kung saan ang pera, kapangyarihan, at mga lihim ay maaaring maging mas mapanganib na sandata kaysa sa anumang bagay. Kinabukasan ng umaga, ang hangin sa lungsod Quezon ay binalot ng manipis na hamog. Sa tabi ng Ilog Pasig, may linya ng pulisya na naghihiwalay sa mga bato at ligaw na damo. Nagkukumpulan ang mga residente sa malayo, nagbubulungan tungkol sa balita ng pagkakakita ng itim na suit ng babae na may label na R. Reyes. Maingat na nilibot ng pulisya ang gilid ng ilog habang ang diving team ay nagsasagawa ng paghahanap sa ilalim ng tahimik ngunit malalim na agos. Matapos ang 3 oras ng paghahanap,
natagpuan ng mga opisyal ang isang cellphone na nakabalot sa clear plastic na nakasabit sa ugat ng kawayan. Hindi kalayuan mula sa lugar kung saan natagpuan ang suit. Nang suriin, lumabas na ang cellphone ay pag-aari ni Gnang Reyes. Ang punong guro na ngayon ay pangunahing fugitive sa kaso ng pagkamatay ni G. Rene Santos. Ngunit ang kakaiba ay nakatanggal na ang baterya at sa loob ng plastic bag ay mayroon ding maliit na pulang flash drive na may sulat kamay na para sa DepEd. Nang suriin ng Digital Forensics Team ang nilalaman nito, lumabas ang isang nakakagulat na file, isang audio recording na tumatagal ng 7 minuto na pinaghihinala ang ginawa ilang oras bago ang trahedya sa paaralan. Sa recording na iyon ay naririnig ang boses ng isang babae na malinaw na kinilala bilang boses ni Gnang Reyes. Mukha siyang kinakabahan, mabigat ang hininga, at paminsan-minsan ay pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ko alam ang gagawin. Alam na nila na may kopya si G. Rene. Hiniling lang ako na tapusin ito bago lumabas ang lahat. Takot ako. Pero kung tatanggi ako, sinabi nila na mawawala ang lahat, ang posisyon ko, ang bahay ko, maging ang pamilya ko. Ang pahayag na iyon ang naging unang ebidensya na may third party na nagpipilit sa punong guro. Ngunit, kung sino ang tinutukoy niyang sila ay nananatiling malaking misteryo. Sinubaybayan ng mga investigador ang pangalan ng KKC, ang kumpanya ng kontratista na naglipat ng kahina-hinalang pondo sa account ni Gnang Reyes. Mula sa pagsisiyasat, lumabas na ang kumpanyang iyon ay isang fictitious company lamang na ginamit upang magpadala ng pondo para sa mga fictitious project ng mga paaralan sa lugar ng Quezon City at Makati. Ngunit sa likod ng pangalang iyon ay nakatago ang pangalan ng isang mahalagang tao, si G. Dante Alcantara, isang negosyante at dating opisyal ng kagawaran ng edukasyon. Si G. Dante ay kilala bilang isang mapagbigay at aktibo sa iba't ibang gawaing panlipunan. Ngunit sa likod ng imaheng iyon, lumabas na kinokontrol niya ang isang network ng mga fictitious education project na matagal nang tumatakbo. Pondo ng boss, tulong sa renovation, hanggang sa pagkuha ng computer para sa paaralan, lahat ay dumadaan sa kanyang kumpanya. Si G. Rene Santos, sa kanyang katapatan, ay hindi sinasadyang natuklasan ang mga bakas ng daloy ng pondo na iyon sa panloob na ulat ng paaralan at pagkatapos ay nagsimulang magtipon ng ebidensya. Samantala, patuloy ang paghahanap kay Gnang Reyes. Ngunit sa ikalawang gabi sa lokasyon ng paghahanap, nakita ng pulisya ang mga sariwang bakas ng paa sa gilid ng ilog patungo sa isang trail na patungo sa isang maliit na nayon sa gilid ng kagubatan. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na buhay pa siya. Iniulat pa ng mga residente na nakita ang isang babae na naglalakad ng mag-isa kinabukasan ng gabi na nakasuot ng basang damit at may sugat sa mukha. Kinabukasan, nilibot ng pinagsamang team mula sa QCPD at NCRPO ang lugar ng kagubatan. Sa isa sa mga lumang abandonadong kubo, nakita nila ang isang pitaka, sapatos ng babae, at isang piraso ng papel na may sulat kamay na nagmamadali. Ayoko na itong magpatuloy. Gusto ko lang silang huminto. Pakiprotektahan ang anak ko. Sa ilalim ng sulat ay may inisyal na DA na nakasulat ng maliit sa kanang ibabang sulok. Malamang na ang pangalan ng taong tinutukoy sa nakaraang recording. Nang gabing iyon, nagdaos ng press conference ang pulisya. Malakas ang hinala namin na ang pagpatay kay G. Rene Santos ay may kaugnayan sa pagtatangka na takpan ang korupsyon sa pondo ng edukasyon. Ipinapakita ng pansamantalang ebidensya ang pagkakasangkot ng panlabas na partido. Isa na rito ang isang individual na may inisyal na DA, mariing sinabi ng hepe ng pulisya. Nagulantang ang publiko sa balitang iyon. Nagsimulang lumabas sa media ang balita sa buong bansa. Naging trending sa social media ang hashtag na guro na tapat sa QC. Nakisimpatya ang mga mamamayan sa pamilya ng biktima. Tinawag si G. Rene na bayani ng edukasyon na naglakas loob na labanan ang masamang sistema. Ngunit sa gitna ng wave ng empathy na iyon, lumitaw ang isa pang balita na nagdagdag ng misteryo. Isang residente ng isang nayon sa Rizal ang nagulat sa pulisya na tinulungan niya ang isang babaeng may sugat na nagsabing ang pangalan niya ay Reyes. Humingi ng pahintulot ang babae na makituloy ng isang gabi lamang at nag-iwan ng sulat bago umalis ng maaga kinabukasan. Sa sulat na iyon ay nakasulat, "Susuko ako, ngunit pakiingatan ang aking anak.
Malapit nang lumabas ang katotohanan. Ngunit hanggang kinabukasan, hindi nagpakita si Reyes sa police station. Samantala, ang negosyanteng si G. Dante Alcantara, na ang pangalan ay binabanggit, ay biglang lumipad sa ibang bansa nang gabing iyon din na may dahilan ng biglaang business trip. Lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Sa isang banda, sinubukan ng pulisya na imbestigahan ang pinaghihinalaang pagkakasangkot ng matataas na opisyal. Ngunit sa kabilang banda, nagsimulang mawala ang mga ebidensya, isa-isa, tila may malaking kamay na kumikilos sa likod ng mga eksena. At sa gitna ng kaguluhan na iyon, lumitaw ang isang bagong mensahe mula sa isang anonymous account sa social media na nagpost ng litrato ni G. Rene Santos na may caption na muling nagpagulo sa publiko. Namatay siya dahil sa katapatan, ngunit ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ipinadala ang mensahe mula sa isang lokasyon na hindi kalayuan sa kagubatan kung saan huling nakita si Gnang Reyes. Galing ba ang mensaheng iyon sa kanya o sa isang tao na mas marami ang alam kaysa sa lahat ng kasangkot? Isang bagay ang nagsimulang maging malinaw. Ang katotohanan sa kasong ito ay hindi nagtatapos sa antas ng paaralan, kundi umabot sa isang mas malawak na network ng korupsyon, kung saan ang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay maaaring mga hulugan ng pagbuwis ng buhay. Lumipas ang mga araw mula nang lumabas sa publiko ang audio recording ni G.N. Reyes. Ang mga national media ngayon ay nag-uunahan sa pagbabalita sa kasong ito. Tinatawag itong pinakamalaking education fund scandal sa lungsod Quezon. Lalong lumakas ang public pressure, kaya kinailangan ng mga awtoridad na kumilos ng mabilis. Ngunit sa tuwing bumubukas ang isang pinto ng katotohanan, isa pang pinto ang mahigpit na nagsasara. Tila may puwersa na nagtatangkang ilibing ang lahat sa katahimikan. Samantala, natuklasan ng mga investigador ang bagong clue mula sa CCTV footage ng isang hotel sa lugar ng EDSA. Sa recording na kinunan 2 gabi bago ang insidente, makikita si G.N. Reyes na nakikipagkita sa isang lalaking nakasuot ng kulay abo na suit. Ang lalaking kinilala bilang si G. Dante Alcantara, isang negosyanteng kontratista at dating opisyal ng kagawaran ng edukasyon. Mukha silang seryosong nag-uusap na may tensyonadong ekspresyon. Sa mesa ay may ilang piraso ng dokumento at paminsan-minsan ay itinuturo ni G. Dante ang isang file habang nagsasalita ng malakas, kailangan mo lang siyang pakalmahin. Huwag mong hayaan na magpadala siya ng anumang bagay sa DepEd. Malinaw na narinig ang pahayag na iyon sa audio recording na matagumpay na naisync mula sa mikropono ng surveillance camera. At nang gabing matapos ang pagpupulong na iyon, natagpuan si G. Rene Santos na patay sa silid ng mga guro. May malakas na ebidensya na ngayon ang pulisya. Hindi lang si G. Dante isang pangalan sa transfer list, kundi siya ang utak sa likod ng laro ng pondo ng paaralan na kinasasangkutan ng ilang punong guro at opisyal. Ginamit niya ang network ng mga education project company bilang takip upang ilihis ang pondo ng estado sa kanyang personal na account at ng kanyang mga kasabwat. Ngunit ang pagdakip sa kanya ay hindi madali. Pinoprotektahan siya ng maraming maimpluwensyang tao. Maging ang balita ay mayroon siyang insider sa ilang ahensya ng pagpapatupad ng batas. Ang unang subpina mula sa pulisya ay binaliwala. Nang ipadala ang pangalawang sulat, nawala na si G. Dante mula sa Pilipinas. Sa gitna ng sitwasyong iyon, si Gnang Reyes ay pinaghahanap pa rin. Ngunit, nagsimulang makisimpatya ang publiko sa kanya matapos mag-viral ang kanyang audio recording. Marami ang naniniwala na siya ay isang pawn lamang sa isang malaking laro. Puno ng komento sa social media ang mga balita. Kung totoo na pinilit siya, ibig sabihin biktima rin siya. Pinatay ang tapat na guro, pinilit ang punong guro, habang malayang naglalakad ang pangunahing salarin. Ang social pressure na ito ay nagpilit sa pulisya na magbukas ng isang special desk sa Quezon City upang makatanggap ng karagdagang ulat. At doon lumitaw ang isang bagong saksi, isang lalaki na nagngangalang Mang Roger, dating personal driver ni G. Dante. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagbibigay ng testimonya. Aniya, 2 araw bago ang insidente, inutusan siya ni G. Dante na ihatid ang 2 tao sa lugar ng paaralan ng gabi. Ang isa sa kanila ay kinilala niya bilang isang lalaking staff mula sa opisina ng kontratista. Ang isa pa ay isang babae na nakasuot ng headscarf at itim na jacket. Narinig ko si G. Dante na nagsabi,
Siguraduhin mong mananahimik siya. Kung hindi, patahimikin mo siya habang buhay. Malinaw na narinig ang pahayag na iyon sa audio recording na matagumpay na naisync mula sa mikropono ng surveillance camera. At nang gabing matapos ang pagpupulong na iyon, natagpuan si G. Rene Santos na patay sa silid ng mga guro. Ngunit, ilang oras matapos magbigay ng testimonya, nawala si Mang Roger. Ang kanyang numero ay hindi na aktibo, ang kanyang inupahang tirahan ay walang tao. Pinaghihinalaan ng pulisya na tumakas siya dahil sa takot. Ngunit may iba pang posibilidad na pinatay siya upang patahimikin. Samantala, sinabi ng ulat mula sa Interpol na nakita si G. Dante Alcantara na pumasok sa Malaysia gamit ang pekeng pagkakakilanlan at pagkatapos ay lumipat sa Singapore. Nagsimula ng ihanda ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa ibang bansa, ngunit muli, naantala ang proseso dahil sa mga usaping administratibo at hindi nakasulat na utos mula sa ilang nakatataas na opisyal. Sa gitna ng pagkaantala, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Isang investigative journalist na nagngangalang Aling Nena ang umamin na nakatanggap siya ng isang anonymous email na naglalaman ng orihinal na dokumento ng confidential report ni G. Rene Santos na naibalik na ng buo. Ang file na iyon ay naglalaman ng kumpletong ebidensya ng daloy ng pondo mula sa kagawaran ng edukasyon patungo sa KKC at pagkatapos ay sa mga personal na account ng ilang punong guro sa NCR, kabilang ang halaga, petsa at numero ng transaksyon. Sa dulo ng file ay may maikling sulat kamay na tala ni G. Rene. Kung mamatay ako, ibig sabihin nagtagumpay sila, ngunit hindi bababa sa nakasulat ang katotohanan. Agad na ibinigay ni Aling Nena ang file na iyon sa pulisya at inilathala ang ilang bahagi nito sa national media. Ang epekto ay kahanga-hanga. Lumakas ang galit ng publiko. Nagkaroon ng mga demonstrasyon ng mga estudyante at guro sa harap ng opisina ng kagawaran ng edukasyon, puno ng poster na nakasulat na katarungan para kay G. Rene Santos at edukasyon hindi pugad ng korupsyon ang mga kalsada. Ngunit sa likod ng euphoria na iyon, dumating din ang banta. Nakatanggap si Aling Nena ng misteryosong mensahe sa kanyang cellphone. Huminto ka bago ka maging susunod na biktima. Hindi ka ililigtas ng katotohanan. Ipinadala ang mensahe mula sa isang unknown number na nakuha mula sa isang lugar na hindi kalayuan sa Rizal, ang huling lugar kung saan nakita si Gnang Reyes. At nang gabing iyon, malakas ang ulan sa Quezon City. Sa gitna ng kidlat, may kumatok sa pinto ng bahay ni Aling Nena. Nang buksan ang pinto, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng maruruming damit at may sugat sa mukha, may hawak na malaking basang envelope. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Ako si Reyes, hindi ko na kayang manahimik, lahat ay narito." Ang envelope na iyon ay naglalaman ng karagdagang dokumento, kopya ng mga pekeng kontrata, ebidensya ng transfer, at listahan ng mga opisyal na tumanggap ng bahagi. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas malalim, bumagsak si Reyes sa sahig, walang malay. Nang dumating ang ambulansya, mahina siyang bumulong sa tabi ni Aling Nena, hindi si G. Dante ang huli. May mas mataas pa. At ang pahayag na iyon ang nagmarka ng simula ng isang bagong kabanata na ang pagpatay kay G. Rene Santos ay dulo lamang ng malaking iceberg ng isang mas malalim na madilim na network na tumatagos sa pagitan ng mundo ng edukasyon, negosyo at kapangyarihan. Ang bahay ng reporter na si Aling Nena ay mahigpit na binabantayan ngayon ng mga awtoridad. Matapos ang biglaang paglitaw ni Geneng Reyes ng gabing iyon, ang media at publiko ay naguunahan sa paghihintay ng balita. Ang babae na dati ay itinuturing na fugitive ngayon ay naging pangunahing saksi na kayang baligtarin ang buong direksyon ng investigasyon. Ngunit, kritikal ang kondisyon ni Reyes. Mababa ang kanyang presyon ng dugo at ang sugat sa kanyang balikat ay nagpapakita ng bakas ng matalim na bagay. Pinaghihinalaan na inatake siya habang sinusubukang tumakas mula sa isang taong matagal nang pilit na sumasama sa kanya. Sa ospital, nakapagsalita lamang si Reyes ng sandali bago muling nawalan ng malay. Ibinigay niya ang karagdagang flash drive sa pulisya na naglalaman ng isang maikling video na tumatagal ng 2 minuto na tila palihim na na-record sa isang meeting room ng kagawaran ng edukasyon. Sa video na iyon, makikita ang 4 na lalaki na nag-uusap. Ang isa sa kanila ay malinaw na si G. Dante Alcantara.
Ngunit ang tatlong iba pa ay hindi kailanman lumabas sa mga nakaraang balita. Ang isa sa kanila ay tila nakasuot ng pin na may simbolo ng gobyerno ng probinsya. Sa video na iyon ay naririnig ang mahina, ngunit malinaw na pag-uusap. Malalim na tayo, Hen. Kung umabot sa Maynila ang ulat na iyan, lahat ay maaaring mabunyag. Kalma, inasikaso ko na ang insider. Ang punong guro na pasaway ay tahimik na. Paano ang guro na iyon? Hindi na siya magsasalita. Ang huling pangungusap ay nagpatayo ng balahibo ng mga investigador. Ipinapakita ng video na ang pagpatay kay G. Rene Santos ay hindi lamang inisyatibo ng isa o dalawang tao, kundi bahagi ng isang planadong operasyon na kinasasangkutan ng matataas na opisyal sa kagawaran ng edukasyon ng lalawigan. Agad na nagsagawa ng pagsisiyasat ang pulisya mula sa internal data. Napag-alaman na isa sa mga lalaki sa video ay ang hepe ng sektor ng pananalapi ng edukasyon na may inisyal na TS na nagsisilbi na sa loob ng mahigit 10 taon. Isang tao na kilala sa pagiging marangal at madalas lumabas sa mga opisyal na kaganapan sa edukasyon. Ngunit matapos lumabas ang balita tungkol sa recording, biglang nagsumite si TS ng biglaang leave at nawala sa radar. Samantala, nagsimulang makatanggap ng pressure ang reporter na si Aling Nena. Ang kanyang redaksyon ay nakatanggap ng warning letter mula sa hindi kilalang partido upang itigil ang pagbabalita. Ang kanyang personal number ay binaha ng mga threat messages. Huminto ka o ang pamilya mo ang magiging biktima. Ang balita na iyon ay magtatapos kasama mo. Ngunit pinili ni Aling Nena na ipagpatuloy ang investigasyon. Pakiramdam niya ay malayo na siya para umurong. Kasama ang kanyang dalawang kasamahan, sinimulan niya ang pagsusuri sa financial data sa opisina ng kagawaran ng edukasyon at doon nila natuklasan ang nakakagulat na bagay. Ang internal financial system ay matagal nang minamanipula gamit ang mga fictitious project, markup sa pagkuha hanggang sa pagputol ng pondo ng boss mula sa mga paaralan sa liblib na lugar. Mula sa 87 paaralan sa lugar ng Quezon City at Makati, hindi bababa sa 42 sa mga ito ang nakatala na may hindi karaniwang transaksyon sa mga kumpanyang direktang konektado sa KKC. Si G. Dante ay naging field operator lamang. Ang pangunahing utak ay pinaghihinalaang mula sa sirkulo ng mga opisyal ng probinsya. Nang gabing iyon, palihim na ipinadala ni Aling Nena at ng kanyang grupo ang lahat ng dokumento sa ahensya ng anti-corruption sa Maynila. Ngunit ilang oras lamang pagkatapos, ang kanilang sasakyan na nakaparada sa harap ng tanggapan ng editorial ay natagpo ang nasunog ng tuluyan. Walang namatay dahil walang tao sa sasakyan, ngunit sapat na ang babala na iyon, may malakas na partido na nagsisimulang magpanik. Sa kabilang banda, bumuti ang kondisyon ni Reyes. Nang magkamalay, umiyak siya at nagmakaawa sa pulisya na bantayan ang kanyang anak. Inamin niya na sa loob ng ilang buwan, pinilit siya ni G. Dante at ng mga tao sa kagawaran na pumirma sa mga pekeng ulat. Gusto ko nang huminto pero alam nila kung saan nakatira ang pamilya ko, aniya na may garalgal na boses. Ikinuwento rin niya na ng gabing iyon, kinontak siya ni G. Rene sa telepono, sinabing isusuko niya ang ebidensya ng korupsyon sa kagawaran kinabukasan ng umaga. Hiniling kay Reyes na pumunta sa paaralan ng gabing iyon para mag-usap ng maayos. Ngunit, pagdating niya sa silid ng mga guro, nakita niyang naroon na si G. Dante kasama ang dalawang hindi kilalang lalaki. Nagkaroon ng pagtatalo at nagkagulo ang lahat. Narinig ko ang tunog ng nahuhulog na bagay. Pagkatapos ay nakahandusay na si G. Rene. Sumigaw ako, pero hinawakan ni G. Dante ang kamay ko at sinabing, "Ngayon ay bahagi ka na nito." Ang pahayag ni Reyes ang naging pinakamahalagang pag-amin sa kasong ito. Ngunit pagkatapos noon, muli siyang nawalan ng malay. Mayroong pumasok ng palihim sa ospital ng gabing iyon, sinubukang lapitan ang kanyang room. Sa kabutihang palad, nahuli ng mga awtoridad na nagbabantay ang salarin. Inamin niya na inutusan lang siya na burahin ang ebidensya at manahimik, ngunit mula sa kanyang cellphone, natuklasan ang mensahe mula sa isang contact na TS01. Ang parehong inisyal ng opisyal ng kagawaran na ngayon ay nawawala. Kinabukasan ng umaga, muling nagulantang ang publiko sa bagong balita. Natagpuan si TS na patay sa isang hotel room sa lugar ng Antipolo, pinaghihinala ang nagpakamatay. Sa kanyang room table ay natagpuan ang sulat na nakasulat, "Nagsisisi ako pero huli na ang lahat. Hindi sila titigil sa akin."
Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador na ito ay pagpapakamatay. Ang sugat sa kanyang leeg ay hindi karaniwan at ipinapakita ng CCTV ng hotel na may lumabas mula sa room ni TS bandang 11 second din ng hating gabi. Isang lalaking nakasuot ng sombrero na hindi pa nakikilala. Ang kasong ito ay opisyal na inilipat na sa Komisyon ng Serbisyo Sibil. Ang lahat ng file ay ipinadala sa Maynila at si G. Dante Alcantara ay nasa International Wanted List. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin kontento ang publiko. Bakit ngayon lang nabunyag ang kasong ito matapos may namatay? Ilan pa bang tapat na guro ang napilitang manahimik para mapanatili ang kanilang trabaho? Sumulat si Aling Nena ng mahabang artikulo na pinamagatang ang halaga ng katapatan. Nag-viral ang sulat na iyon. Ibinahagi ng milyon-milyong beses at naging simbolo ng paglaban sa korupsyon sa mundo ng edukasyon. Tinapos niya ang kanyang sulat na may nakakagulat na pahayag. Maaaring wala na si G. Rene Santos, ngunit ang kanyang dugo ay nagsulat ng katotohanan sa dingding ng paaralan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang pinaparusahan, kundi kung sino ang naglakas loob na magsalita kapag ang lahat ay pinipiling manahimik. Ngunit, ang kwentong ito ay hindi pa nagtatapos dahil sa dulo ng video na natagpuan sa flash drive ni Reyes ay may isang huling eksena na hindi pa ganap na napapanood. Isang maikling clip na nagpapakita kay G. Dante na nakaupo sa madilim na silid habang may nakatayo sa likod niya. Kamay at bahagi lamang ng braso ang nakikita, nakasuot ng malaking singsing na may ukit na gintong agila. Ang boses sa video ay mabigat at puno ng awtoridad. Kalma, lahat ay nakaayos na mula sa itaas. Walang maglalakas loob na manggulo. At mula sa simbolo ng singsing na iyon, napagtanto ng pulisya ang isang mas nakakatakot na bagay. Ang laro na ito ay hindi nagtatapos sa antas ng probinsya, kundi marahil ay tumagos na sa mismong sentro ng kapangyarihan. Muling lumilim ang langit sa lungsod Quezon nang dumating ang grupo ng mga investigador mula sa Maynila sa opisina ng NCRPO. Ang kaso ng pagkamatay ng tapat na guro na si G. Rene Santos ay naging isang pambansang investigasyon. Binatikos ng media ang bawat channel na may bagong balita na nagbibigay diin sa pinaghihinalaang pagkakasangkot ng mga opisyal sa sentral na pamahalaan sa iskandalo ng edukasyon na ito. Ngunit sa likod ng lahat ng kaguluhan na iyon, mayroong hindi nakikitang tensyon. Isang katahimikan na nakabitin sa pagitan ng mga investigador. Tila lahat ay alam na hinahawakan nila ang isang bagay na napakalaki para harapin. Nang araw na iyon sa isang special meeting room na mahigpit na binabantayan, muling pinanood ng mga investigador ang huling clip ng video mula sa flash drive ni Ginang Reyes. Sa recording na tumatagal lamang ng 4 na segundo, makikita si G. Dante na nakaupo sa madilim na silid habang may nakatayo sa likod niya. Kamay at bahagi lamang ng braso ang nakikita, nakasuot ng malaking singsing na may ukit na gintong agila. Ang boses sa video ay mabigat at puno ng awtoridad. Kalma, lahat ay nakaayos na mula sa itaas, walang maglalakas loob na manggulo. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng mahabang katahimikan sa silid. Nagkatinginan ng ilang investigador na pagtanto na ang boses na iyon ay hindi ordinaryo. Ginagamit ang sistema ng voice recognition upang suriin ang recording. Ang resulta ay nagpatayo ng balahibo ng lahat. 99% na tugma sa boses ng isang matataas na opisyal sa kagawaran ng edukasyon na aktibo pa. Ngunit nang ipapadala na ang ulat na ito sa sentro, biglang nagulo ang internal network system. Ang data server ng OMB at pulisya ay hacked mula sa malayo. Ang pangunahing file na naglalaman ng ebidensya ng recording at voice report ay nawala. Sa loob ng ilang minuto, lahat ng data na nakaimbak sa forensic computer ay nawala. Tila may hindi nakikitang kamay na alam kung kailan pipindutin ang delete button. Hindi ito ordinaryong hacker, sabi ng isang IT investigator na may tensyonadong mukha. Alam nila ang internal protocol. Ito ay gawa ng insider. Ilang oras pagkatapos, 2 miyembro ng investigador na may pisikal na kopya ng data ang nasangkot sa isang aksidente sa trapiko habang papunta sa Maynila. Nasunog ang kanilang sasakyan sa expressway sa Laguna. Ang isa ay namatay agad sa pinangyarihan, ang isa naman ay nasa kritikal na kondisyon. Ngunit mula sa mga durog na bahagi ng sasakyan, natagpuan ng mga bumbero ang isang piraso ng nasirang flash drive na bahagyang nabasa pa.
Sa loob nito ay may natitirang isang folder na may pangalang Layer 7. Ang folder na iyon ay naglalaman ng isang serye ng mga dokumento na may secret code at listahan ng mga transfer sa pagitan ng mga account mula sa kagawaran ng edukasyon sa iba't ibang kagawaran ng rehiyon. Ang halaga ay umabot sa daan-daang bilyon. Ang bawat daloy ng pondo ay huminto sa parehong mga pangalan ng fictitious project, kabilang ang renovation project ng paaralan kung saan nagtatrabaho si G. Rene Santos. Sa ibabang bahagi ng file ay may digital signature na nakasulat na Approved by Director of National Education Program, MY. Ang pangalang iyon ay nagpabago sa kapaligiran ng meeting at naging tahimik. Lahat ay alam kung sino si MY, isang senior figure na madalas lumabas sa telebisyon bilang isang education reformer. Iginagalang ng maraming tao at kilala sa kanyang malapit na ugnayan sa matataas na opisyal. Ngunit ngayon ay lumabas ang kanyang pirma sa financial file na siyang ugat ng buong trahedya. Samantala, lumalala ang kondisyon ni Geneng Reyes sa ospital, mahina ang kanyang katawan at bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Ngunit bago tuluyang mawalan ng malay, hiniling niya na makipagkita kay Aling Nena, ang reporter na nagpatuloy sa pagtulong sa kanya. Sa maikling pagpupulong sa room, hinawakan ni Reyes ang kamay ni Aling Nena at mahinang bumulong. Hindi si G. Dante ang pinakamapanganib. Siya ay utusan lang. Lahat ay inayos ng taong nakasuot ng singsing na iyon. Dumating siya sa aming paaralan 2 buwan na ang nakakaraan. Sinabi niya, isipin mo na lang na ito ay isang national project. Huwag masyadong magtanong. Tinitigan ni Aling Nena si Reyes na may luha sa mata. Alam niya na anuman ang sabihin ng babaeng ito ay maaaring maging huling susi upang ibunyag ang lahat. Ngunit maaari rin itong maging tiket sa kamatayan para sa sinumang maglalabas nito. Ilang araw pagkatapos, isang breaking news ang nagulantang sa national media, si Ganing Reyes, ang punong guro na key witness sa kaso ni G. Rene Santos, ay natagpuang patay sa isolation room. Sinabi ng ospital na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa biglaang heart attack, ngunit ang resulta ng independiyenteng forensic na palihim na isinagawa ng isang doktor ay nagpakita ng bakas ng digitalis poison sa kanyang dugo. Isang lason na karaniwang ginagamit upang magmukhang natural ang pagkamatay. Labis na nabigo si Aling Nena, ngunit ang pagkamatay ni Reyes ang nagpalakas sa kanyang determinasyon. Sinimulan niya ang pakikipag-ugnayan sa International Journalist Network, ibinubunyag ang ilan sa mga datos na hawak niya sa mga foreign media. At hindi nagtagal, ang mga malalaking foreign media ay nagsimulang magbigay pansin. Education corruption scandal in the Philippines, from local murder to national cover-up. Nagulat ang sentral na pamahalaan. Ang kagawaran ng edukasyon ay nagdaos ng biglaang press conference. Pinabulaanan ang mga akusasyon ng pagkakasangkot ng matataas na opisyal. Tinatawag ang lahat ng ulat na paninirang puri at manipulasyon ng media. Ngunit hindi na naniwala ang publiko. Libu-libong guro mula sa iba't ibang rehiyon ang nagsimulang lumabas sa mga kalsada na may dalang mga banner na nakasulat, "Kami ay hindi lang numero sa pekeng ulat. Katarungan para kay G. Rene Santos." Samantala, sa likod ng mga eksena, palihim na naghahanda ang OMB ng isang secret operation. Bumuo sila ng isang shadow team, isang maliit na unit na may 5 miyembro upang tugisin si G. Dante Alcantara at subaybayan ang kanyang koneksyon kay MY. Natuklasan ang mga bakas ni G. Dante sa Davao kung saan pinaghihinalaan siyang nagtatago sa isang yacht na pag-aari ng isang negosyante. Isinagawa ang arrest operation ng madaling araw. Nang matagumpay na mapahinto ang yacht, nakita ng pulisya si G. Dante na nagtatago sa ilalim ng cabin, namumutla at natatakot. Ngunit nang isusuko na siya, mahina siyang nagsabi sa isa sa mga opisyal, "Akala niyo matatapos ang lahat kung mahuhuli ako. Kukunin nila kayo isa-isa. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang political network." At bago pa niya matuloy ang kanyang pahayag, may putok ng baril na umalingaw-ngaw mula sa malayo. Tumagos ang bala sa dibdib ni G. Dante. Ang lokal na utak sa likod ng lahat ay namatay sa pinangyarihan, habang ang shooter ay hindi kailanman natagpuan. Mula sa bulsa ni G. Dante, nakita ng pulisya ang isang piraso ng basang papel na may huling sulat. Nasa kagawaran sila,
ngunit kinokontrol mula sa isang mas mataas na lugar mula sa taong hindi kailanman lumalabas sa harap ng kamera. Sa pagkamatay ni G. Dante, inakala ng publiko na matatapos na ang kwentong ito, ngunit para kay Aling Nena, Reyes, at sa lahat ng kasangkot, nagsisimula pa lamang ang lahat. Dahil sa bawat ebidensya na natagpuan, laging lumilitaw ang isang bagong pangalan, isang mas mataas na posisyon, at isang mas nakakatakot na katotohanan. Ang kaso na nagsimula sa pagkamatay ng isang tapat na guro ngayon ay naging pagbubunyag ng isang maruming sistema na tumatagos sa puso ng burokrasya ng Estado. At sa gitna ng kaguluhan ng mga kahilingan para sa katarungan, isang pahayag mula sa diary ni G. Rene Santos ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa puso ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang katapatan ay hindi laging nagliligtas ng buhay, ngunit kung wala ang katapatan, walang maaaring iligtas. 2 linggo matapos ang misteryosong pagbaril kay G. Dante Alcantara, nagbago ang lungsod Quezon at naging isang lungsod na nabubuhay sa takot. Ang mga reporter ay sinusundan, ang mga saksi ay biglang nawawala, at ang ilang lokal na opisyal ay nagsumite ng leave o biglang lumipat ng trabaho. Ngunit sa likod ng tensyon na iyon, patuloy na palihim na nagtatrabaho ang shadow team ng OMB. Alam nila na hindi pa tapos ang kasong ito. Sa katunayan, ang pagkamatay ni G. Dante ang nagbukas ng pinto patungo sa isang mas mataas na antas kung saan ang mga taong hindi mahawakan ay gumaganap ng kanilang papel. Ang team na ito ay binubuo ng 5 tao. Si P. Sup. Luna, isang senior investigator ng OMB na kilala sa kanyang katapangan. Si Eric, isang batang digital forensics expert na matagumpay na nakabawi ng data mula sa flash drive ni G. Rene Santos. Si Gina, isang dating piskal na bihasa sa pagbabasa ng financial patterns, at ang 2 field agents, sina David at Francis, dating police intelligence. Nagtrabaho sila ng walang opisyal na dokumentasyon dahil alam nilang ang kanilang kalaban ay maaaring nasa loob mismo ng sistema. Sa isang secret briefing sa isang safe house sa Quezon City, ipinakita ni Eric ang pinakabagong resulta ng pagbawi mula sa file na natagpuan sa bulsa ni G. Dante. Natagpuan ko ang isang dokumento na pinamagatang National Education Project Phase 7. Mula sa metadata, ang file na ito ay nilagdaan mismo ng sentral na opisyal na si M.Y. Tubuan bago pinatay si G. Rene Santos, paliwanag niya habang ipinapakita ang screen ng laptop, nakakagulat ang nilalaman ng file na iyon. Daan-daang paaralan sa buong Pilipinas ang nakalista bilang mga tumanggap ng fictitious aid na may kabuuang halaga na higit sa 18 bilyong piso. Lahat ay dumaan sa mga shadow company tulad ng KKC na inayos ng network ng mga opisyal ng rehiyon at mga negosyanteng kasosyo ng kagawaran. Ngunit may isang pahina na nagpatayo ng balahibo ng lahat. Sa ibabang bahagi ng dokumento ay nakasulat ang isang manual note, ligtas ang distribusyon. Siguraduhin na tahimik ang Quezon City, kontrolin sa pamamagitan ng kagawaran. Direktang koordinasyon sa ahensyang R01. Ang ahensyang R01 ay hindi ordinaryong pangalan. Matapos subaybayan, lumabas na ito ay isang internal code para sa isa sa mga civil intelligence agency na hindi dapat kasangkot sa mga usapin sa edukasyon. Nagpapahiwatig ito na ang network na ito ay hindi lamang korupsyon, kundi kinasasangkutan din ng sistematikong proteksyon mula sa mga ahensya ng seguridad ng Estado. Tinitigan ni P. Supt. Luna ang kanyang mga kasamahan na may tensyonadong mukha. Lumagpas na ito sa mga ordinaryong kasong kriminal. Hinaharap natin ang isang sindikato na nakabalangkas tulad ng isang estado sa loob ng estado. Samantala, muling kumilos ang reporter na si Aling Nena. Bagaman nakatanggap ng mga banta, patuloy siyang nagsusulat ng serye ng investigative reports na pinamagatang dugo sa likod ng pondo ng edukasyon. Ang artikulo na iyon ay inilathala sa iba't ibang international platform, isinalin sa Ingles at nag-viral hanggang sa mga foreign media. Lumakas din ang public pressure. Ngunit pagkatapos nito, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang email ni Aling Nena ay nahack, ang kanyang personal number ay natap. Isa sa kanyang mga kasamahan, isang photojournalist, ay natagpuang walang malay sa kanyang dorm room na may pasa sa batok. Sinabi ng pulisya na aksidente iyon, ngunit alam ni Aling Nena na ito ay isang babala. Nang gabing iyon, nakatanggap si Aling Nena ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay mabigat at malalim,
ngunit kalmado. Masyado kang malalim, Aling Nena. Kung patuloy mong huhukayin, hindi lang ikaw, pati ang pamilya mo ay magiging balita. Huminto sandali ang boses at pagkatapos ay idinagdag na may malamig na tono. Pinoprotektahan namin ang edukasyon ng bansang ito bago ka pa ipanganak. Huwag kang maging bayani na namamatay ng walang kabuluhan. Ngunit ang banta na iyon ang lalong nagpakumbinsi kay Aling Nena na nasa tamang landas siya. Kinontak niya si P. Soup Luna upang ibigay ang kanyang huling interview sa isang secret source sa Maynila, isang dating staff ng kagawaran na umamin na nakadalo sa meeting ng National Education Project Phase 7. Mula sa kanyang pahayag, lumabas na ang proyekto ay hindi lamang tungkol sa pondo ng edukasyon. Sa likod ng opisyal na ulat ay mayroong malakihang money laundering program na kinasasangkutan ng network ng mga fictitious company, foundations, hanggang sa mga foreign banks. Ang pondong kinurap ay itinatago bilang tulong sa digitalization ng paaralan. Ngunit ang karamihan ay napupunta sa mga personal na account ng mga opisyal at negosyante. Ngunit ang pinakanakakagulat, hindi sinasadyang natuklasan ni G. Rene Santos ang kopya ng shadow account sa financial system ng kanyang paaralan. Ang parehong file na lumabas sa kanyang laptop ng gabing namatay siya. Gusto lang niyang magulat, hindi lumaban, sabi ng source sa audio recording. Ngunit hindi nila siya maaaring hayaang mabuhay. Kasabay nito, nakakuha ng impormasyon ang shadow team mula sa field intelligence na dadalo si Opisyal MY sa isang closed event sa Hotel Sofitel Manila upang makipagkita sa mga kinatawan ng ilang hepe ng kagawaran mula sa ibang probinsya. Nagpasya si P. Sopt Luna na direktang magsagawa ng wiretapping. Nang gabing iyon sa gitna ng malakas na ulan, nagtago ang team sa isang van na nakaparada sa tapat ng hotel. Sa tulong ng mga kagamitang pang-record na may mataas na frequency, narinig nila ang pag-uusap mula sa VIP room sa ikalawang palapag. Ang proyektong ito ay dapat ipagpatuloy. Huwag nating hayaang mawala ang lahat dahil sa pagkamatay ng isang guro. Ang boses na iyon ay malinaw na kinilala bilang kay MY. Naamoy na ng OMB, sir. Kung ganoon ay linisin, palitan ang mga tao sa field at siguraduhin na tahimik ang reporter na iyon. Ang recording na iyon ang naging golden evidence. Ngunit bago pa sila makakopya ng data, 2 itim na sasakyan na walang plaka ang huminto sa harap ng hotel. 5 lalaki na nakasuot ng itim na suit ang lumabas, may dalang mga kagamitan sa komunikasyon at nagmadaling umakyat. Agad na napagtanto ni P. Soup Luna na nabunyag ang kanilang operasyon. Iligtas ang lahat ng kagamitan, burahin ang lokasyon, sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Biglang nawala ang communication signal ng team. Sa loob ng ilang segundo, namatay ang mga ilaw sa kalye sa paligid ng hotel. Biglang nagdilim ang Maynila. Sinubukan ni Eric na ilipat ang data sa cloud server, ngunit naputol ang koneksyon. Sumigaw si Gina. Alam nila ang posisyon natin. Hindi nagtagal. Narinig ang malakas na tunog ng pagpepreno ng sasakyan mula sa likod. 2 lalaking nakamaskara ang bumali sa bintana ng van at hinila palabas sina Francis at David. May mga putok ng baril na umalingaw-ngaw sa hangin. Sinubukan ni P. Luna na paandarin ang sasakyan, ngunit hindi tumugon ang makina. Sinira ang sistema gamit ang jammer. Sa kabila ng pagpanik, matagumpay na itinapon ni Eric ang isang maliit na flash drive sa kanal sa gilid ng kalsada bago sila nahuli. Narito ang data. Huwag mong hayaang mawala, mahina niyang sabi. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ang van na walang tao sa labas ng Antipolo. Wala ni isang miyembro ng team ang natagpuan. Ang tanging natira ay isang nakatiklop na mapa ng Quezon City na may pulang marka sa kanlurang bahagi ng lungsod at isang piraso ng papel na nakasulat, ang lahat ng naghahanap ng katotohanan ay ililibing kasama ang mga lihim ng estado. Ngunit hindi ganap na pinaboran ng kapalaran ang panig ng kadiliman. Dahil 2 araw pagkatapos, isang namumulot ng basura sa paligid ng Antipolo ang nakatagpo ng isang maliit na flash drive na nakasabit sa kanal. Ibinigay niya ito sa police station nang hindi alam kung ano ang nilalaman nito. Ang flash drive na iyon ay ipinadala sa Digital Forensic Center at sa loob nito ay may kumpletong recording ng pagpupulong ni MY sa Hotel Sofitel. Lumabas sa publiko ang recording, kumalat sa social media at naging malaking putok. Galit ang taong bayan. Nagkaroon ng mga demonstrasyon sa harap ng gusali ng kagawaran. Sa huli,
tinanggal si MY sa kanyang posisyon. Ngunit bago pa mahuli, nawala siya kung saan. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, tinitigan ni Aling Nena ang screen ng kanyang computer, nagtatype ng pambungad na pangungusap para sa kanyang huling report. Maaari nilang patayin ang mga guro, burahin ang data, maging patahimikin ang mga saksi. Ngunit hanggat may isang boses na naglakas loob na magsulat, ang katotohanan ay mananatiling buhay. Ngunit sa labas ng kanyang madilim na bahay, may nakatayo ng tahimik sa ilalim ng ulan, nakasuot ng itim na suit at singsing na may agila sa kanyang kanang kamay. Malabo ang kanyang ngiti, matalim ang kanyang titig, at sa katahimikan ng gabing iyon, mahina siyang bumulong, sapat para marinig sa hangin. Ang katotohanan ay hindi magtatagal. 3 buwan matapos ang malaking iskandalo na nagpag-ulantang sa bansa, dahan-dahang bumalik sa tahimik ang lungsod Quezon. Ngunit, malalim pa rin ang iniwan nitong sugat. Ang paaralan kung saan nagturo si G. Rene Santos ay naging simbolo ng paglaban sa kawalan ng katarungan. Sa dingding sa harap ng paaralan, iginuhit ng mga estudyante at guro ang malaking mural na may larawan ng kanyang mukha na may simpleng sulat sa ilalim nito. Maaaring umalis ang guro, ngunit ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Sa huli, inihayag ng sentral na pamahalaan ang pagbuo ng isang espesyal na joint investigation team ng OMB at Ombudsman. Ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ang naaresto, kabilang ang treasurer ng Kagawaran ng Edukasyon at 2 punong guro na napatunayang tumanggap ng fictitious funds. Ngunit ang malaking pangalan ni MY, ang opisyal ng kagawaran na utak ng proyekto, ay hindi pa rin nahahawakan. Iniulat na nawala siya matapos ang balita ng kanyang pagtanggal sa posisyon, dala ang ilang mahahalagang dokumento at malaking halaga ng pera. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Isang umaga, isang mangingisda sa 100 Islands ang nakatagpo ng isang maliit na bangka na walang lulan na lumulutang sa dagat. Sa loob nito ay tanging raincoat, sirang pasaporte sa pangalan ni Manuel Yi, at gintong singsing na may ukit na agila sa ibabaw nito. Walang katawan, walang bakas. Tila nilamon ng dagat ang taong minsan ay nag-isip na hindi siya matitinag ng batas. Ang balita na iyon ang naging headline ng national news. Opisyal ng Kagawaran ng Edukasyon, pinaghihinalaang namatay sa dagat. Kaso hindi pa tapos. Ngunit para sa ilan, ang balitang iyon ay tila masyadong maayos, tulad ng isang ending na sadyang inihanda upang tumigil ang publiko sa pagtatanong. Samantala, sa gitna ng tahimik na gabi, nakaupo ang reporter na si Aling Nena sa harap ng isang simpleng libingan na may nakasulat na G. Rene Santos, guro sa matematika, 1979-2025. Ang katapatan ang aking huling aral. Inilagay niya ang isang maliit na flash drive sa ibabaw ng lapida, ang flash drive na dating natagpuan sa Antipolo. Ang file sa loob nito ay na-upload na ngayon sa International Digital Archive. Hindi na ito maaaring burahin. Libu-libong mamamahayag at aktivista sa buong mundo ang nag-imbak nito bilang patunay na ang katotohanan ay hindi maaaring patayin sa pamamagitan lamang ng bala, banta o kapangyarihan. Tinitigan ni Aling Nena ang lapida ng matagal at pagkatapos ay mahinang bumulong. Pahinga ka na, G. Rene. Lumabas na ang katotohanan mula sa silid ng mga guro na iyon. Ngayon alam na ng mundo kung ano ang ipinaglaban mo. Hindi nagtagal, isang batang lalaki ang dumating. May dalang puting bulaklak ang anak ni Geneng, Reyes. Inilagay niya ang bulaklak sa tabi ng flash drive at pagkatapos ay walang muwang na sinabi, sabi po ng guro namin, mabuting tao daw po si G. Rene. Gusto ko rin pong maging guro balang araw. Pero ang tapat para wala nang matakot. Malabo ang ngiti ni Aling Nena. Tumulo ang kanyang luha hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil may pag-asa pa rin. Sa gitna ng mundo na puno ng panlilinlang. Isang maliit na bata pa rin ang gustong maging guro dahil narinig niya ang kwento tungkol sa isang taong namatay para sa katapatan. Ilang linggo pagkatapos, ang dokumentaryo ni Aling Nena na pinamagatang Dugo sa Likod ng Pisara ay inilabas online. Ipinapakita ng video ang mahabang paglalakbay mula sa gabing namatay si G. Rene Santos hanggang sa pagbubunyag ng National Corruption Network. Sa loob ng 24 oras, bilyon-bilyong tao ang nanood nito. Ang hashtag na katotohanan hindi namatay ay naging viral sa buong bansa at sa dulo ng pelikulang iyon ay lumabas ang isang simpleng mensahe. Ang kwentong ito
ay hindi lamang tungkol sa isang gurong pinatay. Ito ay tungkol sa lahat ng taong minsan ay natakot sabihin ang totoo dahil ang katapatan ay maaaring hindi ka magpatagal ng buhay, ngunit ginagawa nitong makabuluhan ang iyong buhay. Malakas na isinara ni Aling Nena ang naratibo. Hanggat may isang boses na naglakas loob na lumaban sa dilim, ang katotohanan ay mananatiling nagliliyab kahit na sinusubukang patayin ito ng mundo. Tumingin ang kamera sa langit ng lungsod Quezon na nagsisimulang luminaw. Lumilipad ang mga ibon sa bubong ng paaralan. Sa pagitan ng hangin sa umaga, naririnig ang mahina ngunit mainit na boses ng mga estudyante na nagdarasal araw-araw. Panalangin para sa kanilang guro, para sa lahat ng minsan ay lumaban sa katahimikan. At sa pisaran ng huling klase kung saan nagturo si G. Rene Santos, nakasulat pa rin sa puting chalk na hindi pa nabubura, ang integridad ay aral na walang bakasyon. Ang kwentong ito ay nagtatapos doon hindi sa isang putok, hindi sa luha, kundi sa pag-asa. Dahil sa huli, ang katotohanan ay maaaring maantala, ngunit hindi kailanman ganap na namamatay. Ang trahedyang kaso ng pagkamatay ng tapat na guro sa lungsod Quezon ay sa huli nagbunyag ng madilim na tabing ng korupsyon sa edukasyon na matagal nang nakatago sa likod ng mga dingding ng paaralan at kapangyarihan. Bagaman hindi pa ganap na nabubunyag ang pangunahing salarin, ang pakikibaka ng yumaong G. Rene Santos ay naging simbolo na ang katotohanan ay hindi maaaring patahimikin magpakailanman. Manatiling mapagbantay at patuloy na subaybayan ang pag-unlad ng kasong ito dahil hindi pa ganap na natatapos ang tunay na katarungan. Huwag kalimutang mag-like, magkomento, at mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang pinakabagong balita at iba pang nakaka-inspire na kwento dito lamang sa channel na ito.